Magandang hapon, mga bata. May tanong sa inyo si teacher. Naniniwala ba kayo sa mga bruhot bruha? Taas nga ang kamay kung naniniwala. Yung hindi. Eh, paano ba tumawa yung bruha at bruho? Sige nga, subukan nga natin. Hindi. Kaya ang ating kwento ngayon ay pinamagatang isinulat ni Maria Corazon Remigio at iginuhit ni Lola Micael Ilagan para sa Adarna House. O mga anak, pag narinig ninyo yung sabihin ni teacher na Mrs. Magalit, sabihin nyo nga, bruhahaha, bruhihihihi. Sige nga. Bruhahaha, bruhihihi. Okay, bilisan nga natin. Bruhahaha, bruhihihi. Okay, kung handa na ang lahat, makinig na tayo. Babasahin ko na ang ating kwento. Maniwala ka o hindi? May kapitbahay akong bruha. Ang pangalan niya ay Mrs. Magalit. Patay ang buhok niya. Malaala prito. Malaki ang butas ng kanyang ilong. At talas siyang tingin. Pero, na ang kanyang ngipin. Puting-puti at kumikinang kung siya'y tumatawa. O mga bata, ilarawan mo nga yung ngipin ni Mrs. Magalit. Puting-puti at kumikinang, mahusay, nakikinig. Umagalkak ng tawa si Mrs. Magalit. Noong nanood siya ng mga komedyanteng artista sa plaza. Napamungis-ngis si Mrs. Magalit. Nung nagkwentuhan sila ni Aling Tila, kapag natutuwa si Mrs. Magalit, sa mga bata, naiipit ang tawa niya. Sasagot ka, LJ. Tumatikik siya habang kinukurot ang mapintog kong pisngi. Ulitin nga natin yung tawa ni Mrs. Magalit kapag siya ay naiipit yung tawa. Bakit ko nasabing bumila si Mrs. Magalit? At ibang klase siyang tumawa. Kundi dahil hindi siya pumapasok sa bahay namin kapag may wali sa pintuan. Sabi ni Lola, sumalangit daw ang kaluluwa niya. Ang mga bruhot-bruha ay takot sa bahay na malinis. Palangga laban sa kanila ay walis tampok sa may pinto. Meron pang dahilan. Kaliwang kamay ang pasuko ni Mrs. Magalit o mga bata. Patingin nga ng kaliwang kamay ninyo. Sige nga, gamitin nyo nga sa pasuko. Ayan. Daw ang mga bruhat-bruha kung kumain, sabi ni Lola. Hindi ako talagang takot kay Mrs. Magalit. Ayoko lang siyang makita sa gabi. Kung malalim na ang gabi at nanonood siya ng TV, nakakikilabot siyang tumawa. Tumadagundong ang mga malulutong niyang halakhak para tuloy naramdaman kong nangingig ang lupa. O minsan, nadapa si Mrs. Magalit. Lumipad ang mapuputi at makikinang niyang ngipin. Anong nangyari sa ngipin niya? Lumipad! Oh, diba may ngipin pa ng lumipad? O mga bata, tingnan ninyo. Bro!
sila sa aking paningin. Umihigpi. Paano ba yung umihigpi? Sige nga, kayo nga. Umihigpi si Mrs. Magalit. Mrs. Magalit. Ha? Habang pinupulot ang nabungi niyang pustiso, naawa ako sa kanya at inalalayan ko siya. Napadaan kami sa aming bahay at minabuti kong yayain siyang pumasok para makapagpahinga. Nakalimutan kong kalilinis lang ni nanay at naiwan niya ang walis sa may pintuan. Naku, iha! Hindi na ako papasok at marumi ang aking tsinelas. Pinilit ko pa rin siya. Pumasok at pumayag naman siya. Higulat ko nang hindi siya natakot sa walis. Inanong ko si Mrs. Magalit. Nang narinig niya, ginamit niya ang kaliwang kamay sa pagsubo ng biskwit. Alam mo, iha, nirarayuma itong kanang kamay ko, kaya hindi ko magamit. Ay, ano, napahiya ako. Maling-mali ang aking akalang luha si Mrs. Magalit. Tinitigan ko siya ng gusto at aking napuna na matanda na siya. Puti na ang mukhang patay niyang buhok. Malaki ang butas ng kanyang ilong dahil medyo hirap siyang huminga. Matalas siyang tumingin dahil malabo na ang kanyang mga mata.